Sa Matthew chapter 5, verse 43 to 44, this is the last lesson sa ating pong love. I know, very short lang mga kapatid, but one thing that I love this series is connected into one. Amen? Yung ating pong D-class is connected din po sa ating pong vision and mission. Loving God, loving people. And ating pong series of lessons, katulong ng Diyos, from first to 3 Sundays is connected, or 4 Sundays, connected din po sa ating pong vision and mission, mga kapatid. We are praying and hoping that we will apply this, mga kapatid, amen, sa tulong ng ating dakilang Panginoon. Let us read Matthew 5:43-44, New King James Version, mga kapatid. Sabi ng Bible in 43, you have heard that it was said, you shall love your neighbor. Sabihin mo yan sa katabi mo, mga kapatid. You shall love your neighbor. Amen. Salamat din kay Sister Jenny. Andito din sila at kanya pong baby, mga kapatid. Galing silang Pampanga. Amen. Sabihin mo, Sister Jenny, sa iyong mama, you shall love your neighbor. Mapahingi 1K mamaya. Yan, sabihin mo sa katabi mo, mga kapatid, kaya mo ba akong bigyan ng pagkain? Anong sagot niya, mga kapatid? Anong sagot niya? Pag oo, de, ilibre mo ako mamaya. Yan. Okay? Ang sabi ng Bible, and hate your enemy. You shall love your neighbor and hate your enemy. But anong sabi ng Bible 44? But I say to you, love your... Again, love your... Hindi lang isa. Amen? Hindi lang isa, Brother Mike. Alam ng Bible, Sister Jen. Alam pala ng Bible, alam ng Panginoon, Sister Irish. Sabi na, love your enemies. Bless those who curse you. Kaya ang ganda ng topic ng D-class kanina, mga kapatid. Man, miss niyo yung hap ng buhay niyo, mga kapatid. Ang ganda. Alam mo yung title kanina ng lessons? Restoring Broken Relationship. And ang kadugtong noon, ngayong Wednesday, ang magtuturo, na-restore din from broken relationship. Teacher Joanne Cortez, mga kapatid. Kaya ito ang ginawa. Ano mga sabi ng teacher natin kanina? Ito ang payo ng Bible. Bless them. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Ilang bagay ito, mga kapatid? Talagang 4. Number 1, yung nag-curse sa'yo. Pangalawa, yung galit sa'yo, hate you. Pangatlo, yung naggamit sa'yo or spitefully, tama ba? Use you. And pang-4, yung nag-persecute sa'yo, mga kapatid. So sa lahat ng aspeto, lahat yata nandyan na, mga kapatid. Walang takas. Anong sabi ng kasunod? Luke chapter 6 verse 27. Yung kanina Matthew, yun po ay Sermon on the Mount, mga kapatid. Pero dito sa Luke chapter 6, 27, 28, ito na yung turo na kung saan nakababa na sila hindi na sila doon sa Sermon on the Mount. Ano sabi ng Bible? But I say to you, who hear, love your enemies, do good to those who hate you. 28, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you. 28 says, but love your enemies, do good. Ano sabi? Sister Leah, sabi ng Bible, and lend. Biruin mo, kaya mo bang pahiramin? Tama ba, Sister Jen? Pahiramin ng yung taong nanira sa iyo, nagchismis sa iyo, nagruya, nag-apak ng pagkatao mo, mga kapatid. Niruyakan iyong pagkatao, nilait ka, siniraan ka. Kaya mo kayong pahiramin si Sir Iris? Talagang ganun agad yung sagot, di ba? That's be real. That's reality, mga kapatid. Ano sabi ng Bible? Hoping for nothing in return pa. Ako ba, Dirico? Biruin mo yung Sister Sam, yung mga kaaway mo manghiram sa'yo, tapos hindi ka na mag-i-expect na ibabalik sa'yo. Ganun ka kabait, Sister Sam, na kaya mo magpahiram ng 20,000 kahit 5 taon hindi magbayad. Pero ito ang sabi ng Bible. Ito ang sabi ng Bible. Pag ginawa mo yun, and your reward will be great. Wow. Ibig sabihin, hindi pala ang tao ang magantimpala sa iyo. Dahil yung dakilang pagpapala, ang sabi ng Bible, kapag ginawa mo ito sa iyo pong mga kaaway. Meaning to say,
there is a blessing sa iyo pong kaaway. Kaya tama lang sabi ng Bible, love your enemy. Bakit? Kasi hindi dahil para ikaw pahirapan, parusahan mga kapatid, kundi tinuturuan lang tayo ng tamang pag-uugali ng Lord dahil may pagpapala pala mga kapatid. Sister Jamaica, ilan kaaway mo? Bukod sa boss mo na lagi mong joke na, baka marinig tayo kapatid. Hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the unthankful and evil. Mabuti, mabait daw ang Panginoon sa mga hindi marunong magpasalamat at sa mga masasama. Sabi ni Teacher Jeff, di ba, sa unang lesson, pinasikat ng araw ng Diyos hindi lang para sa mga taong mabubuti, pati din sa mga taong masasama. Pinrovide ng Panginoon ng hangin hindi lang para sa iyo na taong mabuti, pati din sa mga makasalanan. Pinrovide ng Panginoon ng araw, lahat ng pagkain, lahat ng paligid, mga kapatid, hindi lang sa mga taong mabubuti, kundi pati din sa mga masasama. Woo! Anong last verse na babasahin natin, mga kapatid? Sabi ng Luke chapter 6:35, tapos na ba? Yun na pala. Yan, tapos na pala, mga kapatid. So nakita nyo na ang title ko, mga kapatid, dahil obvious naman, ang topic natin na pinakahuling topic natin ngayong buwan is love your enemies. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, ibigin mo ang kaaway mo. Ulitin mo, mga kapatid, ibigin mo ang kaaway mo. Huling tanong, kaya mo bang ibigin ang kaaway mo? Let us pray, mga kapatid. Panginoon, ikaw po magpala sa iyong mga anak, gayon din, Panginoon, sa iyong lingkod. Sa pangalan ni Jesus, and everybody shout, Amen. Palakpakan natin, mga kapatid, at ibaba natin ating po mga Bible, and let us give thanks to the Lord Jesus Christ. Come on, for all the things He has done. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen and amen and amen. Everybody shout, glory to God. God bless you. You may be seated, mga kapatid. One of the more challenging commands. Isa sa mga challenging commands to, mga kapatid. I don't know about you, but for me, this is one of the challenging command, mga kapatid. Hallelujah. Na binigay ng ating dakilang Panginoon is to love your enemies. Now, ito po'y binigay, mga kapatid ko, na mensahe na Sermon on the Mount in Matthew chapter 5, verse 43 to 44. If you read the scriptures, that whole chapter, mga kapatid, again in His Sermon on the Plain, pagbaba nila on Luke chapter 6, this remind not only the disciples, but to remind all the people. Everybody say all. Meaning to say that it is intended to apply properly, mga kapatid, na ang pag-ibig at dapat nating ibigin ang ating pong mga kaaway, hindi lang sa salita, but with all of your heart also, mga kapatid. Bless and transform. Everybody say, bless and transform. If you want to be blessed and transform your life, you need to learn to love your enemy, mga kapatid. That the Bible says also that if you love your enemy, you will be receive a great reward, mga kapatid, that truly make this world, if you learn to love your enemy, you will truly make this world a better place. Everybody say, praise the Lord. Dahil ang reality, kahit saan ka pumunta sa sulok ng mundo, meron talagang kaaway, mga kapatid. Meron talagang ayaw na tao na makita mo, kahit nga minsan hindi nakagawa ng masama sa'yo, parang ayaw mo siyang kasama. Di ba, mga kapatid? May ganun tayong mindset na pag siya ayaw mo siyang, hindi naman kayo, wala naman kayong past, mas background na mga kapatid, but meron talaga mga tao na hindi mo siya nais kasama, mga kapatid. Now, let us examine Jesus' command to love your enemies, because marami ding part dito na si Jesus Christ din naman, tinuturuan at nagsusumikap din, mga kapatid, na ibigin yung mga disciples. Kung i-check yung background ng 12 disciples, Marie-Joseph, magtataka ka ba, dear primo, lahat ng 12, mostly sa 12 disciples, hindi talaga kaibig-ibig, mga kapatid. Hallelujah. Pero bakit yun ang pinili ng Diyos? Amen? Pwede naman piliin ng Panginoon yung mga matatalino, yung mga mababait, yung hindi makabasag ng pinggan. Pero yung pinili ng Panginoon, Diyos ko, si Peter, si Paul, lalo na si Paul, mga kapatid.
Amen? Yung mga tao na ayaw mo, minsan pala yung mga taong gagamitin sa'yo para magubog at ikaw lalago sa tulong ng Panginoon. Whether you like it or not, hindi ka lang lalago pa sa pamamagitan lang ng pakikinig at pakikinig lang ng salita ng Panginoon, mga kapatid. All the Bible says, you will have faith, amen, by hearing and hearing to the words of God. But if you want to grow and learn, mga kapatid, is to experience sa mga taong makasama mo, makasalamuha mo, mga kapatid. Lalo na sa mga taong ayaw mong kasama. Everybody say, praise the Lord. Now, the number one question is, who is your enemy? Sabihin mo nga sa katabi mo, sino ba kaaway mo? Bulong mo lang, baka mamaya mabanggit niya nandito, magkaaway-away mo tayo. Biro lang, mga kapatid, no? Who is your enemy? Number one answer is, ang sabi ng Bible, di na tayo lalayo, anyone who curses you. Who is your enemy? Sabi ng Bible, yung nagsasalita sa iyo ng mga, sino ba sa inyo mga kapatid? Kailan nakakaalam dyan? Bilangin nyo na, marami. Minsan ka-workmate mo, minsan kapatid mo, minsan yung mga kasama mo, minsan marami mga kapatid. Amen. Sabi ng Bible, anyone who curses you, na nagsasalita, mga kapatid, ng masama sa iyo. Amen? Kagaya ni Shimei, mga kapatid. Amen? Or Shammai. I don't know how to pronounce it properly. But if you read 2 Samuel, chapter 16, verse 5 to 8, and verse 13 in 2 Samuel, chapter 16, mabasa mo doon na sila David, nung meron silang pinuntahan na area lugar, merong tao na ang pangalan ay Shimei na galit na galit. Hindi Shimei alone na, ha? Shimei. S-H-I-M-E-I. Shimei. Alala ko na naman yung kanta ng Jopay. Shimei. So, ito'y galit na galit kay David, talagang pinahagisan sila ng bato. What we call this, gumagawa ng distractions, mga kapatid. Hallelujah. Wala namang ginagawa ni si David sa kanya. Meron talagang mga tao, mga kapatid, na hate ka. Kahit na wala kang ginawang masama, mga kapatid. Lalo na pag gumawa ka ng mabuti, lalong magagalit sa iyo, mga kapatid. Kaya yun yung mga taong sinasabihan, mga demonyo yan. Yung tawa nitong dalawa, mukhang marami itong karanasang, marami ba mga demonyo? Mukhang kailangan na natin yun ipag-pray over, mga kapatid. Yun yung mga tao na, kahit na anong gawin mong pakiusap, pakisuyo, mga kapatid, talagang grabe. Grabe pa sa grabe, mga kapatid. Pangalawa, anyone who hates you. Sabi ng Bible, who for some reason despises you. Mga kapatid, if you read Matthew chapter 5, kumbaga, hindi ko alam, mga kapatid, kung sino man ang may galit sa iyo or ginawan mo ng mga kapatid, pero yung mga taong mayroong issue kayo, mga kapatid, or either racial, political, religious, or personal reasons. I don't know what kind of reasons of that, mga kapatid. But John chapter 15, verse 18 says to 19, ang sabi ng Bible, if the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world, kung ikaw na sa mundo, the world would love it its own. Hindi mo na dapat i-expect na mabuti sa ang mundo sa'yo dahil alam nila na hindi ka na taga-mundo. Sabi ng Bible, yet because you are not of the world, but I chose you. Wow. Ibig sabihin, kahit pala hindi tayo kaibig-ibig kapili-pili, ang Diyos ang pumili sa atin. Biruin niyo, mga kapatid, every day, dapat tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Kada tingin mo sa salamin, akalain mo yun. Diyos na naglikha ng lahat na may kapal, pinili ka. My Lord, have mercy. Ilan na niligawan mo, Mike, na nabasted ka? Wag na, kakasal pa naman kayo, baka magkaanuhan pa. Di ba na lang tanongin natin, mga kapatid? Di ba? Biruin mo yun, yung Diyos sa lahat ng Diyos, hari ng mga hari, banal sa lahat ng mga banal, pinili ka, mga kapatid. Tapos ikaw, mamamalimos ka ng pag-ibig, pagmamahal sa mga taong, Diyos ko naman, mga kapatid, huwag kang magtiis doon sa mga tao. Kung hindi ka, okay lang. Mabubuhay ako nang wala ka, no? Amen. Huwag lang, grabe si Brother Raymark, dahil mukhang may hugot tayo ngayon, ha? Mukhang may pinagdadaanan din. Bagay yung restoring broken relationship talaga yung mga
topic natin, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, therefore, the world hates you. Everybody say amen. Ano ba ang meron sa mundo? Gawa ng mga laman, kasalanan, mga kapatid. Amen. Dahil alam nila na ikaw ay nagliliwanag, mga kapatid. At alam nila, ikaw ay anak ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang magtaka kung bakit maraming nag-inggit. Parang iba na naman yun eh. Kung bakit maraming naiinggit sa iyo. Dahil ikaw ay anak ng Panginoon. Number 3. Sino pa ang mga kaaway mo, mga kapatid? Anyone who spitefully uses you, who abuse you, treats you despitefully, falsely accuse you, mga kapatid. If you read Matthew 5:44, hallelujah, mistreat you in any way like ginawa din nila kay Jesus Christ, mga kapatid, hallelujah. But if you read Matthew 27, nawala. Ayaw mo na, mga kapatid. Sila yung mga tao, mga kapatid, na kung saan kahit paanong gawin mong mabuti, kahit pa gawan mo lagi na mabuti, mga kapatid, meron at meron talaga, hindi talaga mawawala hanggat buhay ka pa, mga kapatid. Kaya nga paalala ng mensahe, amen, ni Pastor Joseph nung last year, mga kapatid, na merong mga tao talaga na gagamitin na magbato sa iyo, mga kapatid. But it's up to you kung saan mo gagamitin yung mga bato o sakit na nag-cause na dahil sa kanila, mga kapatid, nagkaroon ka ng ganitong attitude or I don't know what kind of what we call the sagot mo doon sa ginawa nila, mga kapatid. But if you try to analyze that we need to pray, kagaya din ni Solomon, mga kapatid, sinabi ng teacher natin kanina sa D-class, we need to pray like Solomon, Lord, give me an understanding heart. Bigyan mo ko, Panginoon, ng pag-unawa, amen, sa bawat isa. Kaya nga tayo pinapakiusapan ng Biblia, mga kapatid, na hanggat maaari mamuhay tayo na may kapayapaan sa bawat isa, mga kapatid, sa tulong ng ating dakilang Panginoon. Kaya kung nanaisin mo, sana pastor, wala na sanang magbabato, wala na sanang mag-curse sa akin, wala na sanang, I tell you, church, hindi pwedeng mawala yan. Talagang meron at merong tao, but sila po pinahintulutan ng Diyos, hindi para masira ka, hindi para bumagsak ka, kundi gagamitin nyo ng Panginoon na maging altar mo at maging tulay na ikaw ay lalago at magtagumpay sa tulong ng ating dakilang Panginoong Hesus. Dahil ikaw ay anak ng ating Panginoon at hindi kanya pababayaan, mga kapatid. Kaya kahit anong gawin ng kaaway sa iyo, sabi ng Bible, no weapon formed against you shall prosper. Kahit ano pa yan. Last, anyone who ito masakit. Nagpe-persecute sa iyo, mga kapatid. Yung every minute, every hour, pagising mo, naranasan niyo ba yan, mga kapatid? Yung mga taong nagpe-persecute sa iyo. Ang sakit. Minsan hindi mo maisip, mga kapatid. Sino ba sila, mga kapatid, who persecutes and pursues with repeated acts of enmity? If you read Matthew 5:44, nabanggit yan doon, mga kapatid, yung mga taong nag-persecute sa iyo, mga kapatid, I don't know, your relatives, your friends, your churchmate, or your workmate, mga kapatid, sino man sila, but katulad din sila ni Saul. Lahat magsabing Saul. Before God changed the name Saul to Paul, mga kapatid. If you read it, mga kapatid, in Acts chapter 8, verse 10, sabi ng Bible, alam niyo kung anong buhay ni Saul dati? Saul pa siya bago siya naging Paul. As for Saul, he made havoc of the church. Gugulo talagang entering every house. Grabe, nag-house to house din talaga yung mga demonyo talaga no dati. Hanggang din ngayon din, mga kapatid. Entering into every house and dragging of men and women, committing them to prison. Yan ang ginagawa ni Saul. Biruin yun, mga kapatid. Anong sabi pa ng ginawa pa ni Saul? Acts chapter 9 verse 1 to 2. Then Saul still breathing threats and murder against the disciples of the Lord. Sabi ng Bible, went to the high priest, verse 2, and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, talagang papatayin nila, mga kapatid. Grabe, mag-persecute si Saul dati. Sino ba mga Saul ng buhay niyo, mga kapatid? O huwag kayong tumingin sa asawa niyo. Madapapahamak kayo dyan. Huwag. Ingatan niyo, mga kapatid. Mga pinagbabawal yan na tingin.
Sana si JM. Nawala na. Marami yung pinagbabawal na tingin. Sunod, ano sabi ng Bible? Acts 26 verse 9 to 11. Indeed, si Saul din pala, ang sabi niya, indeed, I myself, sabi niya, thought I must do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Verse 10, this I also did in Jerusalem, and many of the saints I shut up in prison, having received authority from the chief priests, and when they were put to death, I cast my vote against. Grabe si Saul, mga kapatid. Kung meron mang dakilang kaaway nila dati, ito si Saul. Verse 13, for you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure. Grabe yung pag-persecute ni Saul, mga kapatid, sa mga disciples ng Panginoon. Ang sabi niya, I persecuted the church of God beyond measure and I tried to destroy it. Everybody say, praise the Lord. Pero ang sabi ng next verse, mga kapatid, wala na pala. Hindi ko na naman nalagay. Pero kung babasahin mo itong chapter na ito, mga kapatid, dito mo makikita na binigay din ng testimony ni Saul, mga kapatid, hallelujah, that we serve a God who can change and can turn the table around. Maybe before, yung mga kaaway mo, ngayon makikita mo na salot, talagang sakit sa puso, sakit sa ulo, but someday, I don't know when or where, but you need to trust God. Well, in the process, mga kapatid, you need to do good kahit man sila gumagawa sa'yo ng masama. Why? Di mo alam, baka yung kaaway mo ngayon, yan din mismo ang gagamitin ng Lord para magpala sa'yo. Hindi mo kailanman minsan, amen, malaman dahil ang Diyos lang ang nakakaalam, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Bible, kung meron mang nag-persecute sa'yo, meron mang nanakit, nanira sa'yo, sumira sa'yo, kailangan mo silang ipag-pray at i-bless sila ng ating Panginoon. And that's the right attitude, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Now, our enemy can be a family member, neighbor, co-worker, fellow citizen, or government representative, local or foreign. In other words, kahit man sino pwede, or pwede din siya maging mabuti, pwede din maging masama, mga kapatid. It depends on the person. Kung pinahintulutan niya, mga kapatid, kagaya mo, kagaya ko, nasa sayo. Kung ikaw ba ay mabuti o magiging sama. Now, if you ask Bible, mga kapatid, sino-sino yung mga kaaway mo? Yung mga taong nanira sa iyo, who persecute you, who curses you, who hates you, who spitefully use you, mga kapatid. Lahat ng apat na yan. Amen. If you try to analyze lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid, pinahintulutan lang yan ng Diyos sa iyo, hindi para ikaw ay parusahan, kundi tinuturuan ka ng Panginoon yung ugali natin makorek. Everybody say, praise the Lord. Diba, minsan mayroon tayong hindi pagkaunawaan sa family lang natin, hindi na tayo lalayo, mga kapatid. Kahit pa anong gawin mo, sabi ng kapitbahay, mga Kristiyano pa naman kayo, pero ganyan pala kayo. Diba ganun minsan mga yan yung kanilang mga paboritong quote eh. Yan yung mga panlaban nila sa atin, mga kapatid eh. Diba? Pero that's reality, mga kapatid. Kahit nga yung asawa natin, diba, hindi naman natin may iwasan na meron talaga kayong, what we call this, good conversation. We call it good conversation, mga kapatid. Di talaga mawawala yan. That's part of it. But after that, di ba, you will learn something, mga kapatid. May matutunan ka. Di ba, meron kang mga sayang pagkatapos nun. Nakangiti si Brother August, Mama Josie. Di biruin nyo? Ayan, si Brother August, palatandaan yan, pag naglindol o kaya kumidlat, sinicheck ko agad yan. Brother Angel, andyan pa si Brother August? Andito, Pastor. Ay, hindi pa rapture. Kahit nga siya, meron din siyang testimony, patotoo, mga kapatid. Kaya minsan marami nagtatanong sa akin, nag-aaway kaya si Mama Jo at saka si Brother August? Sabi, hindi ko alam. Tinanong ko si Brother Do, sa Brother Angel, ay naku, Pastor, di mo lang alam. Nag-aaway din. Pero pinalitan natin yan, mga kapatid, what we call it, sir, tamang term dyan. Kaya, ang tawag doon, nakalimutan ko, mga kapatid. Dahil hindi yan, hindi natin maiwasan yan eh. Sa tagal na Brother Primo, ilang taon na kayo ni Sister Juby? 22 years. Di ba, meron pa rin talaga. Di ba, Sister Juby, na ayaw mo pa rin? Ilang taon na kayo, pero
Di ka talaga nagtatanda hanggang ngayon, ayaw mo pa rin yan matutuloy. Mga ganun. Lalo na yung asawa ko, hanggang ngayon di ka pa rin naghihilamos bago matulog. Joke lang. Pero totoo yun. Nakakatamad na kahiga ka niya eh. Babangunin ka, pagisingin ka pa. Ay na, pero ang sweet niya ng asawa ko, mga kapatid. Siya na lang naglalagay ng ano sa mukha ko. Ang tawag doon, yung, ano ba, iskinol? Matagal na kasi yung iskinol. Kayo kasi, mga Gen Z kasi kayo. Sa panahon namin, iskinol yun. Cleanser, yan, cleanser. Sabi, nakahiga ka na mga kapatid, talagang, ay nako naman talaga. Kaya pinigay talaga yan ng Panginoon sa atin. Pero hindi talaga may iwasan na meron ka mga bagay na hate mo sa Kanya. Amen? Pero yan po ay pinaintulutan ng Lord, mga kapatid, because there are no perfect partners in life. Hear this, young people. Wala ka talaga makakahanap na perfect na partners in life. But you can love them perfect sa tulong ng Panginoon. Because God is love. Who love us perfectly, mga kapatid. Kaya sa tulong ng ating Panginoon, magagawa natin yan. Now, next. Bakit kailangan natin mahalin yung ating kaaway? Minsan, natanong ko to sa sarili ko, bakit pa kasi kailangan pa mahalin? Pwede naman hindi na lang, sinzone na lang, o kaya God bless. O kaya yung sinabi ni Brother James kanina, yung sabi ni Brother James, Sister Leia, move on na lang, parang ganun. Kaso hindi pala pwede. Hindi talaga pwede, mga kapatid. Binasa ko yung scriptures. Kung ikaw ginawa ng masama, ang tanong ng teacher natin kanina, sino ang magrabyado? Diba, ba dire ko kadalasan pag nag-away? Tayo nakamove on. Pero kasawa natin, naku. Hanggang bukas pa yan. Pagkano, sa sunod pa na araw yan. Meron pa yung last supper, breakfast, meron pa yan. Hanggang sa Talagang paghingaw ka na, sorry. Meron pa yung kasunod tanong, bakit ka nagsasorry? Meron yung follow-up. Kailangan paliwanag mo na mabuti pagka Kaso minsan, pag naubos ng pasensya ko, nag-aaway na tuloy kami ulit. Ang tagal mo naman, dami pa kailangan. Pero kailangan talaga ipag-pray natin kagaya ni Solomon, Lord, give me understanding heart. Amen? Why love your enemy? Number one reason is para magiging kagaya natin ng ating Panginoon. Sabi ng Bible in Matthew 5, chapter 5, verse 45 to 48, to be sons of our Father in heaven. Sabi ng Bible, that you may be sons of your Father in heaven. Yung pala ang requirement eh. Di ba ilang bisita, Lord, I want to be like you, Panginoon. Praises, glory. Oh, pero mamakita ang kawa, yes to our God. Di ba sabi na binasa natin ng Bible kanina mga kapatid, kapag ikaw may offering, iwanan mo yung offering, huwag ka muna pumunta ka doon sa tao ng kawi. Kaya nga magarbyado yung ikaw tuloy na nasaktan kasi ikaw yung nagbibe, ikaw yung nagsasuffer. Ang sabi ng Bible, binasa ng ating teacher kanina, ikaw na ginawa ng masama, ikaw pala ang lalapit. Tignan mo naman, pastor dyan, bakit naman pinahirapan mo lalo situation? Ako na nga ginawa ng masama, ako pa malalapit. Paano na nangyari yun? You know what? Our ways is not His ways, mga kapatid. Neither His thoughts are not His thoughts. But if you read the Bible, that you will be the sons of your Father in heaven, for He makes His sun rise of the evil and on the good and sends rain sa mga mabubuti at sa mga hindi. Ganyan kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Now, kahit sa mga hindi po marunong magpasalamat, ang kabutihan ng ating Panginoong pinrovide pa rin sa kanila, mga kapatid. Therefore, you shall be perfect. You shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Everybody say, praise the Lord. Ikaw pala ay matatawag, lahat magsabing matatawag, na anak ng Panginoon kapag matutunan mong mahalin ang iyong kaaway. Padali lang naman kasi mahalin yung mga hindi mo kaaway, siyempre. Lalo na yung mga nagbibigay sa akin ng regalo, Pastor. Pero yung mapapatunayan pala kapag anak ka ng Lord, Sister Joby, kapag Sister Sam, kaya mo pa mahalin yung mga umutang sa'yo. Ilan na bang hindi pa nagbayad, Sister Sam? Ay, sorry. Marami pa pala. Sorry. Marami pa. Kaya mo bang mahalin yun lahat? Ang sabi ng Bible, wala ka nang i-expect na ibabalik nila. Parang tingin ni Sister Sam, huwag naman, Pastor. Di ba mga kapatid, ang hirap, sa totoo lang. O talagang mahirap. Pero sabi ng Bible,
Kung nais mong maging katulad siya, mga kapatid, na kagaya ng kanyang pag-ibig na perfect, ay matutunan mong mahalin ang iyong kaaway. Woo! Salamat sa isa na nag-amen. Hirap nun. Pangalawa, to be unlike sinners. Who love those who love them. Matthew chapter 5, 46-47. We read the scriptures earlier, mga kapatid. Kapag ating pong, amen, na matutunan na mahalin ang ating pong kaaway, mga kapatid, hindi ibig sabihin na nakikipagsang-ayon ka sa kanilang mga ginawang masama, kundi dahil ayaw mo yung ginawa nilang masama. Kaya ikaw na mismo ang gagawa ng mabuti. Kaya ako nandito sa iyo, hindi dahil para ma-spoil ka or para i-tolerate ka. The reason why I'm here because hindi dahil ito ay inutos lang sa akin ng Ama, kundi ito dahil ay tama para sa akin din. Hindi lang para sa iyo. Amen? Ang sabi ng Bible, mga kapatid, para kung gusto mong lumaya or if you want to be free, mga kapatid, then you need to let go. Amen? Sabi ng Bible, sa mga tao na gumagawa ng kasalanan, kalikuan, mga kapatid, which is human nature, but we are to be partakers of divine nature. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 4. Ano naman nalagay yun? 2 Peter chapter 1 verse 4, Ephesians chapter 5 verse 1 to 2, mga kapatid. If you read that, amen, ang sabi ng Bible doon, mga kapatid, amen, na tayo po ay hindi katulad sa mga tao na silang gumagawa ng kalikuan, kasamaan, mga kapatid, na patuloy gumawa ng kasalanan. Hallelujah, ikaw na lumalakad na liwanag at asin sa mundong ibabaw, patuloy ka na magliliwanag at patuloy ka, mga kapatid ko, mapagpalain ng ating Panginoon. If you will learn, mga kapatid, amen, na mahalin ang iyong kaaway. Kaya sabi ng Bible, di ba, God loves the sinners. Amen? Pero hindi sinabi doon that God loved the sin. Amen? Last, to overcome evil. Diba gusto nyo ma-overcome yung evil, mga kapatid? Sabihin mo, gusto ko. O wala may gusto, diba? Kasi welcome yung mga demonyo. Sige, palapitin mo lang, pastor. Sige, tingnan ko kung white, sa Bisaya nun, labod driveway. Tignan lang natin, pastor. Makakita sila ng holy punch. Now, the reason why we need to love our enemy, mga kapatid, to overcome evil. Not letting evil to overcome you, mga kapatid. Kaya sabi sa Romans 5:8, but God demonstrated His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Kahit naman ikaw o ako nung ikaw hindi ka pa naligtas, mga kapatid, dinemonstrate ng Panginoon ang kanyang pagmamahal at kanyang pag-ibig na kahit tayo ay makasalanan pa, mga kapatid. Dahil sang Diyos natin ay nag-ibig na hindi kanya pinili at hindi kanya, mga kapatid ko, amen. Hallelujah, kahit man ikaw ay hindi ka ibig-ibig. Kaya sabi ng Bible, sa book of Romans, chapter 5:8, God demonstrate His own love towards you. Own love, mga kapatid. Hallelujah. Meaning to say, na kanyang mismong pag-ibig, dahil mahal kanya, binigay niya mismo ang kanyang sarili sa ikapapatawad, kalalaya at higit sa lahat para ma-reconcile tayo, mga kapatid. Sabi ni George Washington Carver, I will never let another man ruin my life by making me hate him. Sabi ni George Washington, di ko hayaan na mayroong taong sisirain ang buhay ko dahil lang sa galit ko sa kanya. Kasi ang galit nakakasira din sa... Amen? Kaya sabi ng Bible, huwag mong hayaan na lulubog ang araw talaga hanggat maaari, mga kapatid. Those who hate you, sabi ni Richard Nixon, those who hate you, you don't win unless you hate them and then you destroy yourself. Nilabanan ko, pastor. Sinabi, pinis ako sa Facebook. Ipopost ko rin sa Facebook. Sinabihan ako ng ganito, pastoran. Minura ko din, pastor. Patawarin naman ako ng Panginoon But later on, you will realize, ako pala yung talo. Ako pala yung natalo. In other words, ako pala yung nalugi. Ibig sabihin, ang mga taong mapag-ibabaw at mayayabang at mapapride, tingin nila, minsan nabubulag, karamihan, kadalasan sa kanila nabubulag sa kanila pong mga sariling pag-unawa at paningin. Akala nila, panalo tayo, huwag kang magpapi, huwag kang ganyan. Pero yung mga taong nagpakumbaba, mga kapatid,
yung mga marunong manghingi ng sorry, mag-umunawa mga kapatid, sila yung mga taong mas lalong iaangat at ilelevate at pagpalain ng ating Panginoon. Next, overcoming evil by doing good. Ito ang karamihan na mahirap gawin mga kapatid. And you once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now He has reconciled. Sa tulad ng ating dakilang Panginoon. Romans chapter 12. Ay, 2 Peter. Wait lang. Basahin natin 2 Peter chapter 1 verse 4. By which have been given to us exceedingly great and precious promise, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Yung mga gawa ng mga masasama, mga kapatid, ito po ay sa tulong ng ating dakilang Panginoon. Amen. Tayo ay hindi po sabi ng Ephesians 5:1, therefore be imitators of God as dear children and walk in love. Everybody say love. As Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Wow. Kanina nabasa ko mga kapatid, no, yung anong version, Sister Leah, yung season it with salt. Ano yun, Sister Jen, yung tinik down mo na verse? Tama ba yun na pag ikaw ay gumagamit, alam mo yung mga words na mga kapatid, na kapag ikaw pala matutunan mong munawa, umibig sa kapwa mo mga kapatid, sabi ng Bible, sacrifice to God for a sweet smelling aroma. It's like na pag ikaw mag-offer ng offering, wow, ito'y matinding, kumbaga, kaaya-aya sa ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, may marami pala tayong pagpupuri, mga kapatid, na hindi kaaya sa ating Panginoon. Dahil, marami tayong kaaway. Hindi ina-advise ng Bible na magpuri tayo at magsamba na meron ka pang kaaway. Sabi nga ng Bible, di ba, wag mo muna, bumalik ka doon sa tao na mo. Then, sabi ng Bible, kung meron kang maayos mga kapatid, sabi ng, and walk in love, naku na time na. And walk in love as Christ also has loved us and given us Himself for us, and offering and sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Kaya kailangan natin gampanan at magpasubmit tayo mga kapatid sa ating dakilang Panginoon for us, hallelujah, sa tulong ng ating dakilang Panginoon mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Next. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. Kaya ba natin mga kapatid? Sino may lahat may kaaway dito? Taas ng kamay mga kapatid. Naku, nahiya na kayo magtaas ng kamay. Hallelujah. If your enemy is hungry, feed him. Kaya nga diba, Tia, lagi mo pinapakain si Jenny? Kaso hindi ko makain ng prutas yan at gulay. Sabi na mo, if he is thirsty, give him a drink. Milk tea pa nga minsan, kaya soft drinks, talagang special. Pero may lason. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire. And he said, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Everybody say, praise the Lord. Kaya ba natin gawin yan, mga kapatid? Sabi ni Abraham Lincoln, am I not destroying my enemies when I make friends of them? That's a good question. Sabi ni Martin Luther King Jr., love is the only force capable of transforming an enemy into friend. Kaya pala, mga kapatid. Alam niyo, sabi ng Bible, love casteth out all fear. Wow. Kasi bakit? Kasi kapag meron kang perfect love, it will cast out all fear, mga kapatid. Diba? Pagka totoong mahal mo talaga ang Panginoon, magkakaya mo lahat gawin. Di ko kaya yan, Pastor, kasi biruin mo, ilang beses na akong niloko niyan, ilang beses na akong sinaktan niyan, Pastor, nabibilang ko sa daliri ko lahat ng ginawa niya masama sa akin. Hanggang ngayon, alala ko pa. Bawat pikit ko sa aking mga mata at pagtulog ko, siya ang nasa isip ko. Grabe. So, sobrang galit mo sa kanya, naging close na kayo sa isip mo, sa puso mo. Siya na lahat, mga kapatid. In other words, ikaw ang talo, mga kapatid. But if you try to let go of it, mga kapatid, and let God will control it and submit to your will sa ating dakilang Panginoon, hahayaan mo na ang Panginoon mismo ang magbabago sa iyo. That hate, meron kang bitterness, mapapalitan niya ng pagmamahal, mga kapatid. Why? Because the ultimate goal
should be transform our enemies into brethren. Everybody say, praise the Lord. Kaya ba natin yun, mga kapatid? Kaya ba natin yun gawin? Kaya mo bang i-transform yung kapatiran mo into brethren, mga kapatid? Bakit? Kasi yan ang ginawa ng Panginoon. Lahat ng sumampalataya at naniwala sa Kanya, ginawang disciples ng ating Panginoong Hesukristo. Last, ito ang pinakatanong, last na tanong. How to love your enemy, mga kapatid? Sabihin mo sa katabi mo, paano ibigin ang iyong kaaway? Ba't yung sinabi ng iba, paano kita ibigin? Iba yun, mga kapatid. Number one answer, mga kapatid, is by blessing them. Kaya? Lahat ng lesson na tinuro ng D-class, simula lesson 1 hanggang pati pre, mga kapatid, kaya natin i-apply? Anong susi? By blessing them, as commanded by Jesus, Paul, and Peter, Matthew chapter 5:44. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you, and do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Matthew 5:44. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray those who spitefully use you and persecute you. 1 Peter 3:9. Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing. Everybody say blessing. Knowing that you were called to this, that you may inherit blessing. Akala nyo kasi ang paningin nyo sa kaaway nyo talagang salot, mga kapatid. But if you try to read the Bible, yung kaaway mo kaya maging pagpapala mo, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, di ba? That we may be your great reward. Hindi lang sinabi na blessing na isa lang, but great reward, mga kapatid. Kapag nagawa mong mahalin at ibigyan ang iyong kaaway, mga kapatid, meron pong gantipala. At hindi lang nagsabi dyan yung mga disciples, but it is commanded by Jesus Christ. If you learn to love your enemy. Ang sabi ni Barnes, mga kapatid, the word bless here means to speak well of or speak well to. Yan yung bless. I am blessed. Bless ako na bless ako. Bless akong last Sunday. Bless ako ngayong Sunday. Ibig sabihin, meron kang mga good, positive words or from the Lord or something, blessings na receive. Kasi akala lang natin yung blessings, mga kapatid ko, yung pera. But in other words, the blessing is not just only money, mga kapatid. Yung pagka-reconcile nyo pa lang ay may dakila na iyang pagpapala. Yang pagsabi mo pa lang, mga kapatid ko, ng sorry, nilalapit mo na at minamagnet mo na ang pagpapala. At lalo na kapag isusuko mo ang iyong pride, mga kapatid, at i-give up mo, mga kapatid, anumang klase ng bitterness, and you will let go and allow God, amen, na magkaayos tayo sa tulong ng ating Panginoon. At dahil yan ang kalooban ng Diyos, then the Bible says, you will receive the great reward. Hallelujah. Hindi sinabi ng Bible na antayin mo ang kaaway mo na lumapit sa'yo, na ang kaaway mo mag-bless sa'yo. No, sir. No, sabi ng Bible, bless them. Ikaw mismo magpapala sa kanila. Everybody say, praise the Lord. Ang hirap ng mga turo ngayon, Pastor. Next. Ano bang pangalawang sagot? By doing good to them. Pira naman, Pastor, dyan. I-bless ko na nga. Gagawin ko pa ng tulong mabuti. Sabi na, as taught in both, ito, hindi lang sa New Testament, baka kalo ito, rule lang ni Jesus Christ sa New Testament. If you read Exodus 23, mababasa rin dito na mga kapatid, if you meet your enemy, sabi ng Exodus enemy's ox or his donkey going astray, kapag ka naliligaw na wala, mga kapatid, you shall surely bring it back to him again. If you see the donkey of one who hates you lying under its burden, and you would refrain from helping it, you shall surely help him with it. Pagka meron kang kaaway, mga kapatid, lalo na, yung mga pagmamayari ng kaaway mo, gustong-gusto mong mawala. Ay, buti nga sa kanya. Naputulan ng kuryente. Ay, mirisi, gabag yun. Di ba? Parang tuwang-tuwa tayo, mga kapatid ko. Sabi ko na mabuti nga talaga. Talagang mahal ako ng Panginoon. That's not true, mga kapatid.
Dahil if you read the Bible, kung mahal mo rin ang Panginoon, dapat mismo ikaw gagawa ng mabuti at pagpapalain mo yung kaaway mo, mga kapatid. Diba? Gagawin niya ni Mama Jo, oh, ikaw nagmumura ka, oh, pansit sa'yo. Grabe, no, ganun tayo kayaman. Oh, sinampal mo ako, 5,000, 5,000. Ganun ka, anong ginagawa mo? Parang ba ikaw na naghahanap ng sino mga hold-upper dyan? Sino dyan mga walang pera? Oh, lapit kayo dito sa akin. Hold upin niyo ako. Ikaw mismo kami ng promote. Hallelujah. Kaya nga, if you read the Bible, mga kapatid, sabi niya New Testament, ito New Testament naman, Luke 6:27, but I say to you who hear, love your enemies, do good those who hate you. Luke 6:27, but I say to you, naulit na pala. Do good to those who hate you. Lahat ng mga tao na gumagawa sa ng masama, gantihan mo ng mabuti. Kaya kung i-post ka sa social media, mga kapatid, huwag mong gantihan sa post. Amen? Puntahan mo na sa bahay, sampalin mo na diretso. Ba't mo pa ipopost? Pinatagal mo pa. Magkakahaba-haba lang kayo. O tira mo, doon kayong nag-agree, di ba? Dami-dami kong sinabi ng mga mabubuti na suggestion. Pero doon sa isang bagay, doon kayo nag-agree, mga kapatid. Pero lang, mga kapatid, no? Kaya sabi dito, to overcome evil, you need to do good. Ang hirap naman na ito, Pastor Jan. Huwag mo sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, hindi lang ikaw nahirapan. Next, anong sunod na solusyon? By praying for them. Ang bihira. Pastor, bless ko pa. Gagawin ko pa ng mabuti. Ngayon, hindi pag-pray ko pa, Pastor. Kaya mo ba gawin yun? Sabi ng Bible, Matthew 5:41, but I say to you, binasa natin to kanina, mga kapatid, if you read this over and over and over and again, the Bible always reminded us that these things should be done if you have love. Diba? 3 bagay mahalaga. But merong isang pinakamananatili. That is charity. Everybody say praise the Lord. Magagawa mo lang pag-pray sila kapag meron ka ng pag-ibig, mga kapatid. Kaya nga hindi ko pinagpipray, Pastor, eh. Kasi ayaw ko, naku, Pastor. Nagpo-post na naman ng high heel, tas new dress, di pa nagbayad ng utang, Pastor. Diyos ko, Marius. Diba yun yung mga nagkukos ng natin, mga kapatid? But if you read the Bible, well, hindi ako ang nawalan. At ako mag-cause lalo pinagpala ng ating Panginoon. Kapag ginawa mo sila na mabuti, mga kapatid. Last thing, we're talking about, with active, everybody read, with active goodwill. 1 Corinthians 13:4-8, love suffers long. Kapag meron kang pagmamahal, totoong pagmamahal, tatagal ka talaga. Kaya malalaman mo, Sister Josie, di ba, pagka hindi ka mahal, hindi magtatagal. Di ba? Lahat magsabing hindi magtatagal. Love suffers long and is kind. Ano pa? Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. 5, does not behave rudely. Does not seek its own. It's not provoked. Thinks no evil. 6, does not rejoice in iniquity, but rejoice in the truth. 7, bears all things and believes. Kaya nga tayo tinuturuan ng Diyos, mga kapatid, which is the meaning of the word love, agape. Everybody say agape. Ito po'y pinaliwanag ni Paul dito, mga kapatid, kung ano ang pinaka-meaning ng love. If you read it, yan po ang meaning ng love, mga kapatid. What is perfect love? Read 1 Corinthians 13. Read it again and again. Yan ang maganda. Kasi kapag binasa mo yan, umpisa pa lang bagsak ng karamihan. Ano ang love? Love. Again, love. Yun lang. Masusubukan mo, Sister Angela, masusubukan mo, Brother Mike, yung tunay na pagmamahalan nyo,
Kapag kaya nga dito, di ba, tinatry tayo sa umpisa pa lang, kahit nga hindi pa nga kayo mag-asawa, di ba? Nagsusubukan na kayo hanggang saan talaga pasensya nyo, mga kapatid. Kaya nga si Jenny, ayaw niya back out na ako dyan, pastor. Baka masuntok ko lang yan. Kaya nga kapag meron kang pag-ibig, mga kapatid, it was suffers long and is kind. Kaya ba natin gawin yon? Hindi, siyempre. Sabihin mo sa sarili mo, hindi. Sabi mo, magpakatotoo na ako. Sabi mo, magpakatotoo na ako. Hindi ko kakayanin yan kung wala ang ating Panginoon. Kasi kung tayo tao lang, hayaan natin na ako lang, ay wala talaga. Nanay Sita, yung mga kapitbahay mo na gano'n sa'yo, pabarang na, pabarang. Paano na natin? Pabarangay na natin. Pabarangay na natin. Hindi kasi barang-barangay. Magkadikit Oo, barang-barangay. Kaya kung ako sabi sa'yo, matagal na yan, barangay na yan. Oo. Kasi, alam mo, namumuro na di ba, Nay? Kung tayo lang talaga masusunod, pastor, naku, sabi sa'yo, kung wala lang talaga ang Panginoon, di ba yan lagi natin sinasabi? Naku, kung wala talaga ang Panginoon, buti na lang may Panginoon. Kasi nga, ang totoo mga kapatid, hindi natin kaya kung wala ang ating Panginoon. Remember, we are not commanded to love our enemies with affection in our hearts. Experience in family, that is storge love. Express among friends, that is filial love. Especially with brethren, that is Philadelphia, mga kapatid. We are commanded to love our enemies with an act of the will. That is displaying active goodwill toward them. What is that love? Yan ay agape. If you try to ask the Bible, what kind of love na ipapakita ko sa aking kaaway? Agape love. Ano meaning? Blessing them, doing good to them, praying for them. Wow. Lahat na may kaaway, magtaas ng kamay. Marami kayo ngayong assignment, mga kapatid. Simula ngayong araw na to, i-apply natin itong mga natutunan natin. Dahil summary lang to Mga tinuro ng mga nauna sa atin, mga teachers. Ngayon, i-apply na natin to. Ilista nyo na lahat ng mga ayaw mo na tao. Lahat ng mga may hate sa iyo, lahat na nagkautang sa iyo, lahat na nag-persecute sa iyo, lahat na ng mga demonyo, mga mala sa buhay mo. Lista mo na lahat. Ngayon, simulan mo silang ipag-pray. Ewan ko lang kung mababanggit mo. Lord, I praise. Wait lang, Lord. Umpisa pa lang, Lord, bawat tingin ko sa letra ng pangalan niya, Pastor, yung 5,000 na iniram niya. Naalala ko pa Ang hirap kaya, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng advice ng Bible, unahin mo muna na saliksikin ang ating Panginoon. If my people which are called by my name shall humble themselves, that is number 1 requirement. Kasi kapag ikaw meron ng humility, mabilis na lang yan. Number 1, humility, humble themselves, and pray, and seek the face of God. Kasi kapag kasi Lord ang inuna mo, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Lahat yan, aayusin, susunod lahat yan ng ating Panginoon. Pati blessings, utusan ng Panginoon, overtake sa'yo mga kapatid. Kaya nga, unahin mo ang Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, unahin mo ang Panginoon. Huwag ka muna mag-direct agad-agad mga kapatid. Dahil ang goal natin, hindi lang solusyon, kundi reconciliation. Dahil yan ang ginawa ng Panginoon. Dahil ang plano ng Diyos sa buhay natin, pagpapalain ka. Paano ka mapagpapala, receive ng pagpapala, kaso marami tayong kaaway na hindi natin, mga kapatid, ginagampanan ang kalooban ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, simula ngayong araw na to, dadalangin ko ang mga kaaway ko. Narinig ng Panginoon yan, Sister Weng. Ilan yung tinakbo yung pera mo, Sister Weng? Malaki yun, no? Nako, ipagpe-pray yun ni Sister Weng. Puntahan niya. Hello, sister, tinakbo mo yung pera ko. Libre kita sa restaurant. Makonsensya pa, magbayad pa yun. Baka nga, Sister Weng, no? Sabihan, balitaan mo lang ako. Kaya ano sabi ng last verse, mga kapatid? Amen. Titus chapter 3, verse 3 to 7.
For we ourselves were also once, everybody read, foolish. Ano sabi? Disobedient. Deceived. Serving various lusts and pleasures. Huh? Living in malice and envy, hateful and hating one another. Verse 4, but when the kindness and the love of God, our Savior, toward men appeared. For God so loved the world that He gave Himself. Ooh. But when the kindness and the love of God, kahit sino ka pang matigas ang puso, kahit sino ka pang nagmamataas mga kapatid, when you encounter the kindness and the love of God, kaya tama rin sabi ng awit mga kapatid, hallelujah, His kindness and His goodness lead us to repentance, hallelujah. Dahil hindi mo kayang manatiling magmalaki at magmayabang dahil maalala mo ang kabutihan ng Diyos, ikaw din, hallelujah, ay pinatawad sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Pinalaya tayo at tayo ngayon higit na pinagpala, hindi dahil sa atin yung mga sarili, kundi dahil sa Kanyang pag-ibig, mga kapatid. Next verse, sabi na Bible, not by works. Iruin niyo yan. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy. Everybody say mercy. Woo! Hindi lang dahil sa mga mabubuting mga gawa, mga kapatid, but doon po sa grasya o sa habag ng ating dakilang Panginoon. But according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Verse 6, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. Dahil yan din mismo ang ginawa ng ating Panginoon. Last verse. Everybody, let us all stand, mga kapatid. 7. That having been justified, everybody read, that having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. Ibig sabihin, tayo ang tagapagmana. Ikaw, ako, tayo. Ikaw ay tagapagmana, mga kapatid, ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag mong ipagpalit yung buhay na walang hanggan sa galit mo. Huwag mo ipagpalit, mga kapatid, yung buhay na walang hanggan doon sa bitterness mo, mga kapatid. Lahat ng bagay dito sa mundo magugunaw. Pero tandaan mo, meron pong mananatili, mga kapatid. There is eternal life. Those people na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. I tell you, church, bitterness is a cancer to your spiritual life. Hatred is a cancer to your spiritual life. Dahil posible yan na yan ang magiging dahilan kaya hindi ka makasama sa rapture. Dahil meron tayong mga galit at bitterness sa puso natin. Ano ang solusyon nito, Pastor? Ano ang gagawin natin? Anong gagawin namin? Tinuro na ng Bible, mga kapatid. You need to repent to the Lord Jesus Christ. Kaya tama lang na sundin natin ang sabi ng 2 Chronicles 7:14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, hallelujah, kailangan mo unang magpakumbaba sa ating dakilang Panginoon dahil hindi mo kayang ibigin ang iyong pong kapwa at iyong kaaway higit lalo kung hindi ka magpakumbaba sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi ka magkakaroon at makakaranas ng malaking gantimpala na mula sa ating Diyos kung hindi mo matutunan ibigin ng iyong pong kapwa kagaya na iyong sarili at ang iyong mga kaaway kagaya, amen, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya atin silang gawan ng mabuti, atin silang idalangin, atin silang, mga batid, i-bless, at atin silang isama sa prayer. Na kahit minsan mahirap banggitin sa ating pong mga labi dahil sa ating pong mga galit at sa ating pong hinanakit. Pero hayaan natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya tama lang ang sabi ng Bible, we are saved through His mercy dahil sa habag at biyaya ng ating Diyos, mga kapatid.
Kaya ikaw, tayo, ako, tayo lahat, huwag tayong magmalaki sa ating mga sarili. Turuan natin, Lord, help me to love my enemy. Turuan mo akong idalangin sila. Turuan mo akong i-bless sila. Turuan at tulungan mo akong, hallelujah, ipag-pray sila araw-araw. Because you will never know your enemy today. It will be a blessing for you tomorrow, mga kapatid. Everybody say amen. These things will only apply if, everybody say if, we will humble ourselves. So God